February 30, 2025, may topic tayo, yung sino-sino yung 6 group na matik na complicated group. Matik siya, no? Kasi nakadalawang taon na tayo. Kasi pag sa rehabilitation center, kung gusto magbago ng tao, nagbabago na sila 1 taon o 2 taon, hindi na sila naninigarilyo. Hindi. Kaya ako ngayon, lahat ng tropang 1, 2, 3 may naninigarilyo pa dyan, umiinom pa rin ng alak, papilahin mo na sa kaliwa. Huwag na tayo maglokohan kung ayaw talaga magbago, no? So, meron tayong matik, no? 6 group sa complicated group. 6 na grupo. So, automatic yan, yung mga taong ayaw magbago at ayaw maniwala sa akin. Priority sila magtatrabaho sa abroad sa lugar ng mga taong ayaw magbago. Kaya sila magbibigay ng benefits sa Pilipinas sa mga new version citizen. Diba? Pinaliwanag ko na. At wala silang benefits. Pero malaki sweldo nila sa pupuntahan nila. Wala silang benefits pero malaki ang sahod nila sa abroad. At permanenteng hindi makakabalik sa Pilipinas, no dual citizen, magiging citizen sila sa abroad. Kasi bawat bansa ngayon may kaliwa, 'di ba? Pero may malawakan tayong complicated group possible sa USA. Pero kasi pag napunta sila sa ibang bansa, kunyari Canada, may kaliwat kanan doon. So kung lasinggero siya, may bisyo siya, so sa kaliwa. Sa future, pag halimbawa yung bansa kung nasan siyang bansa at gusto na maging new version country, so sila yung mag-aalis doon. Sila na yung magdadala directly papunta sa complicated group na malawakan. Kung magde-decide na sila. Kasi Pilipinas pa lang naman ngayon ang nililinis. Kasi hindi naman pwedeng sabay-sabay eh. Unahin mo na linisin ng Pilipinas bago yung ibang bansa. So, tutulungan nyo muna matanggal lahat ng complicated groups sa Pilipinas. Ganun yun, no? So, sino-sino yung number 1 na group 1? Mga taong may bisyo. Sino-sino sila? So, since na hindi ko alam yung mga tao niya, kaya nga meron tayong team leader sa group 1. Sino yung team leader sa group 1? Mga taong may bisyo. Siya maglalagay niyan. Ilala niya dapat yan, yung mga taong may bisyo. So, sama-sama sila, di ba? Pagsasama-samahin. Teka. Wala yung group 2. Group, walang bisyo, pero sila yung mahilig mangutang. So, nawawala yung number 2. Ayun. Ito yung number 2, no? Napagpalit ko lang. Dapat kasi hindi siya napagpalit. Okay? At dito tapos na tayo sa mga taong may bisyo, no? So, team leader, pipil upan niyo yan. So, group 1, group 2, walang bisyo, wala siyang bisyo, no? Pero sila ang mga taong walang pera o walang ipon. Group 2 yun, no? Group 3, wala nga bisyo pero sila naman yung mga taong mahilig mangutang or may utang. Group 4, wala nga bisyo pero nakatira naman sa squatter or depressed area. So, paki-fill up na lang to, no? Kasi pagka may bisyo, kahit nakatira siya sa squatter, group 1 pa rin yun. Okay? Naintindihan? Basta may bisyo siya, kung lahat yan nasa kanya, all-in naman yun. Group 1 pa rin yun. Merong taong all-in eh. Kanya lahat yan. Mahilig mangutang, may bisyo na siya, nakatira pa sa squatter, may aso pa siya, may all-in. So, basta ikaw ay nakatira sa squatter pero may bisyo ka, group 1 ka na. Priority yun. Okay? Ito, yung wala nga bisyo pero nakatira naman sa squatter or depressed area. Okay? Group number 4. Teka. So, dito tayo sa group number 5, no? Yun yung mga taong may aso at pusang alaga o kaya mahilig sa aso at pusa, no? Kasi walang aso at pusa sa Pilipinas. Kaya ngayon pa lang lahat ng nahuhuli ng aso at pusa ng gobyerno, dadali na sa abroad yan. Unti-unti na, total pag-alagala, no? Kasi malinis na kapaligiran ang inaano natin at mabangong bansa. Kasi pag may aso at pusa ka, mabaho.
Tsaka may mga taong nang-aasar lang, walang magawa sa buhay. Bigyan natin sila ng trabaho. Ang trabaho nila yan din, mag-aalaga sila ng aso't pusa sa abroad. May sweldo na malaki. Kasi dito ginagawa yung mga may alagang aso't pusa, no, hindi nahihiya. Dinadala nila ang aso nila sa lugar na walang aso. Tapos pilit nilang nilalagyan ng tae yung lugar na wala namang aso. Hindi nahihiya eh. Kahit nakikita na yan sa video, hindi pa rin umaamin yan. Kaya para matapos na ang kaguluhan, no, dalhin sa abroad, papagsawain pa ng aso't pusa yung mga yan. Sa abroad, hindi sa Pilipinas. Kaya right now, lahat ng aso't pusa na pag-alagala sa Pilipinas, ulatin mo sila na hindi na nila makita kasi nasa abroad na. Ibibenta yun, nilalagay sa, meron kasi talagang mahilig sa aso't pusa. Pagsasama-samahin, actually this is not only Philippines. Lahat ng bansa na gusto maging new version country, walang aso't pusa. Lahat ng bansa na gusto maging new version country, walang aso't pusa. Pagsasama-samahin sila sa isang lugar. Bawat bansa ngayon may kaliwa. So, kung may aso't pusa siya, lagay mo na sa kaliwa. Kasi pag ready na kayo at gusto nyo nang gawing new version country yung bansa nyo, ready na lang. Ihatakin nyo na lang sa malawakang complicated group. Saan lugar yon? Sa USA. Diba sinabi ko na possible USA? Malawakang pagsasama-samahin ng lahat ng klase, all races, na mga taong ayaw magbago at ayaw maniwala sa akin. So, etong matik lang itong mga sinasabi ko, no? So, number 6, wala nga ambisyo, pero ang gusto sa buhay, puro networking business. Kasi isasara sa Pilipinas ang networking. Nakablanko, diba? Kasi kayo po magpipill up niyan. To all international agency, i-organize mo na yan. To all barangays, paki-organize nyo na yan. And to all small to big business, kung sino sa empleyado mo na complicated, i-organize mo pa yun. Hihimay-himayin mo yun. Yun lang. Hanggang dito na lang aking video. See you on my next video. Ito lang muna para ma-absorb mo mabuti. Kailangan pagsama-samahin mo na lahat ng complicated group na ayaw magbago, no? Kasi ino-organize yung tao mismo. Ang magiging kaibigan din niya, ganyan din eh. Mga taong mahilig sa networking. Ang trip sa buhay, puro networking. Kaya nga pinagsasama-sama sila. Yun lang, bye-bye. See you on my next video. Bye-bye!